Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-confess. Minsan, ang pinakamabigat na pasanin ay hindi ang kasalanang nagawa natin sa ibang tao, kundi ang lihim na bitbit natin sa harap ng mga taong pinakamahalaga sa atin. Paano mo nga ba matititigan ang mga matang puno ng paghanga at kawalan malay kung sa loob mo ay alam mong nadungisan mo ang tiwalang yon sa paraang hindi mo maipaliwanag? Ang kwentong ito ay tungkol sa pagsisisi, sa mga maling desisyon sa dilim, at sa takot na baka isang araw ay makilala tayo ng ating mga mahal sa buhay, hindi bilang bayani, kundi bilang isang taong nagkamali. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Saffron. Nagsimula ang lahat sa isang maulan na hapon dito sa lungsod ng Vigan, Ilocos Sur, kung saan ang bawat bato sa kalsada ay tila may dalang alaala ng nakaraan. Ako si Saffron, isang ina na buong buhay ay inalay sa pagpapalaki sa aking kaisa-isang anak na si Bianca. Maayos ang aming buhay, payapa at puno ng pagmamahalan kasama ang aking asawang si Teodoro. Ngunit sa likod ng perpektong imaheng ito, may isang bahagi ng aking pagkatao na naghahanap ng ligayang hindi ko na maramdaman sa loob ng aming tahanan dahil sa sobrang subsob ni Teodoro sa kanyang trabaho. Isang gabi, habang nasa isang pagtitipon ng mga lumang kaibigan, muli kong nakita si Ulysses, ang lalaking dati ay naging bahagi ng aking kabataan bago pa man dumating si Teodoro. Sa bawat sulyap ni Ulysses, tila bumabalik ang init na matagal nang nawala sa aking sistema. Isang uri ng atensyon na pilit kong itinatago pero sadyang mapanukso. Alam kong may asawa na rin siya, si Trina, na kilala kong mabuting tao. Pero hindi iyon naging sapat na hadlang para pigilan ang namumuong tensyon sa pagitan naming dalawa sa gitna ng malamig na simoy ng hangin sa Ilocos. Habang nag-uusap kami ni Ulysses sa veranda, naramdaman ko ang kakaibang kaba na humahaplos sa aking dibdib. Isang pakiramdam na matagal ko nang ibinaon sa limot. Hindi ko namalayan na unti-unti na kaming nagkakalapit, hanggang sa ang simpleng kamustahan ay nauwi sa mga pag-amin ng panghihinayang sa mga pagkakataong hindi namin nasunggaban noon. Ang bawat salita niya ay parang musika na nagnanakaw ng aking katinoan, dahilan upang makalimutan ko pansamantala ang aking responsibilidad bilang isang asawa at ina na naghihintay sa akin sa loob ng aming tahimik na bahay. Nagpatuloy ang aming palihim na pagkikita sa mga maliliit na resort sa Sinait, malayo sa mga mapanuring mata ng aming mga kumpare at kumarik na sina Valeriano at Sonia. Sa bawat pagtakas ko, gumagawa ako ng iba't ibang dahilan kay Teodoro. Sinasabing may overtime ako sa opisina o kaya naman ay may kailangang asikasuhin para sa darating na pista. Ang bawat kasinungalingan ay parang isang tinik na bumaon sa aking lalamunan. Pero ang tamis ng bawal na pag-ibig ni Ulysses ay nagsilbing pamanhid sa lahat ng sakit at takot na nararamdaman ko. Sa loob ng ilang buwan, naging bihasa ako sa paglalaro ng apoy. Iniisip na hanggat walang nakakaalam, ay ligtas ang aking pamilya sa anumang gulo. Ngunit ang totoo, unti-unti na akong nilalamon ng konsensya tuwing uuwi ako at sasalubungin ng mahigpit na yakap ni Bianca, ang aking munting anghel na walang malay sa dumi ng aking ginagawa. Ang kanyang mga ngiti ay nagsisilbing latay sa aking puso, dahil alam kong ang inang tinitingala niya ay unti-unti nang nawawala sa landas at nalulunod sa piling ng ibang lalaking hindi dapat sa akin. Isang gabi, habang kami ay nasa loob ng isang madilim na silid, tinanong ako ni Ulysses kung kaya ko bang iwan ang lahat para sa kanya. Isang tanong na nagpabigla sa aking buong pagkatao. Tinitigan ko siya sa mga mata. At doon ko nakita ang parehong pagnanasa at takot na nararamdaman ko rin sa loob ng mahabang panahon.
Ngunit bago pa man ako makasagot, tumunog ang aking cellphone at nakita ko ang pangalan ni Bianca sa screen. Humihingi ng tulong dahil hindi siya makatulog sa sobrang taas ng kanyang lagnat. Doon ko naramdaman ang matinding sampal ng realidad. Ang katotohanan habang ako ay nagpapakasasa sa bisig ng iba. Ang aking anak ay nangangailangan ng kalinga ng kanyang tunay na ina. Mabilis akong nag-ayos ng sarili at iniwan si Ulysses na tulala. Tumatakbo palabas ng silid habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa aking mga pisngi. Ang bawat hakbang palayo sa lugar na yon ay parang paghila sa akin ng libu-libong kadena ng pagsisisi habang iniisip kung paano ko haharapin ang aking anak na may bakas ng ibang tao. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko si Teodoro na nag-aalala. Kandong ang aming anak na nanginginig sa init habang ang mga mata ni Bianca ay naghahanap sa akin. Hindi ko magawang lumapit agad dahil pakiramdam ko ay napakarumi ko na ang bawat dampi ko sa kanyang balat ay magdadala ng sumpa ng aking pagkakasala. Ito ang simula ng aking pagkakakulong sa isang rehas na ako mismo ang gumawa. Isang lihim na hindi ko alam kung paano tatapusin nang hindi winawasak ang puso ng kaisa-isang batang nagmamahal sa akin. Lumipas ang mga araw at ang lagnat ni Bianca ay gumaling, ngunit ang sugat sa aking kaluluwa ay lalo lamang lumalim at naging mahapdi sa bawat pagdaan ng oras. Sinubukan kong putulin ang komunikasyon namin ni Ulysses, ngunit sadyang mapilit siya. Palaging nagpapadala ng mga mensahe na tila ba ayaw akong pakawalan sa kanyang mga bisig. Isang hapon, habang namimili ako sa palengke ng vegan, bigla na lamang siyang sumulpot sa aking likuran. Hinawakan ang aking braso nang mahigpit at nakiusap na mag-usap kami kahit sa huling pagkakataon na lamang daw. Dahil sa takot na may makakita sa amin, pumayag akong sumama sa kanya sa isang liblib na bahagi ng Calle Crisologo, kung saan ang mga lumang bahay ay nagsilbing saksi sa aming pagtatalo. Doon ko nalaman na si Trina ay nagsisimula na ring magduda sa kanyang mga kilos at natatakot si Ulysses na baka masira ang kanyang reputasyon bilang isang respetadong guro sa aming bayan. Sa halip na matakot, nakaramdam ako ng galit dahil mas inaalala pa niya ang kanyang pangalan kaysa sa pinsalang na idudulot ng aming ugnayan sa aming mga pamilya. Habang nagtatalo kami, hindi namin napansin na may isang pamilyar na mukha ang dumaan sa malapit. Walang iba, kundi si Silvestre, ang nakababatang kapatid ni Teodoro na kilala sa pagiging mapagmasid. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata nang mamataan kaming dalawa ni Ulysses na magkalapit. Isang imaheng hindi madaling ipaliwanag ng kahit anong dahilan o palusot na aking maisasip. Agad kaming naghiwalay ni Ulysses, pero alam ko sa kaibuturan ng aking puso na ang binhing na itanim sa isipan ni Silvestre ay magbubunga ng isang malaking unos. Umuwi ako na may matinding kaba, hindi mapakali sa bawat kaluskos na naririnig ko sa labas ng aming pintuan. Iniisip kung kailan sasabog ang balitang nalaman ng aking bayaw. Nang hapunan, naging tahimik ang hapagkainan. Tanging ang tunog ng mga kubyertos ang naririnig habang si Teodoro ay masayang nagkukuwento tungkol sa kanyang bagong proyekto sa trabaho. Hindi ko magawang tumingin ng diretso sa kanya, lalo na kay Bianca na masayang kumakain ng paborito niyang ulam dahil pakiramdam ko ay anumang oras ay mawawala ang lahat ng ito sa akin. Kinabukasan, kinausap ako ni Silvestre sa labas ng aming bahay. Ang kanyang boses ay mahinahon pero puno ng pagbabanta at pagkadismaya sa aking ginawang pagtataksil sa kanyang kapatid. Sinabi niya na hindi niya gustong sirain ang pamilya ni Teodoro, pero hindi rin niya kayang manahimik habang niloloko ko ang lalaking buong buhay ay nagpakapagod para lamang sa aming kaginhawaan. Binigyan niya ako ng 1 linggo para ayusin ang lahat, kung hindi ay siya na mismo ang magsasabi ng katotohanan kay Teodoro. Isang ultimatum na tila ba humukay ng aking sariling libingan. Dahil sa desperasyon,
Muli kong tinawagan si Ulysses para humingi ng tulong. Ngunit sa halip na suporta ay panunumbat ang aking nakuha. Sinasabi niyang hindi niya pwedeng isakripisyo ang lahat para sa akin. Doon ko napagtanto na sa larong ito, ako lang ang talagang talunan. Dahil ang lalaking inakala kong magliligtas sa akin ay siya ring unang tatalikod kapag ang apoy ay nagsimula ng lumiyab. Ang pag-ibig na akala ko ay magbibigay ng kulay sa aking buhay ay naging isang madilim na anino na unti-unting sumasakal sa aking buong pagkatao. Gabi-gabi ay umiiyak ako ng palihim sa loob ng banyo. Pilit na binubura ang bakas ng pagsisisi sa aking mukha bago humarap muli sa aking pamilya na walang kaalam-alam sa gulo. Sinubukan kong maging mas mabuting asawa at ina, mas naging maalaga ako kay Teodoro at mas naging mapaglaro kay Bianca. Ngunit ang lahat ng iyon ay parang isang palabas lamang na walang saysay. Alam kong ang bawat halik at yakap na ibinibigay ko sa kanila ay may halong lason ng aking lihim. Isang katotohanang mas masakit pa sa anumang pisikal na parusa. Sa huling araw ng palugit ni Silvestre, nagpasya akong maglakad-lakad sa dalampasigan ng Vigan. Pinagmamasdan ng mga alon na humahampas sa pampang, katulad ng mga emosyong hindi ko na kayang pigilin. Napagtanto ko na kahit anong tago ko sa katotohanan, ang anak ko pa rin ang pinakamalaking biktima sa lahat ng ito. Dahil ang inang pinaniniwalaan niyang banal ay may nakatagong demonyo sa loob. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin kapag nalaman na niya ang lahat. Kung kaya ko bang tanggapin ang galit na makikita ko sa kanyang mga mata. Dumating ang araw na kinatatakutan ko, ang araw kung saan ang lahat ng kasinungalingan ay nagkaroon ng katapusan sa gitna ng aming sala sa Vigan. Habang ang ulan ay malakas na bumubuhos sa labas, hindi nakapaghintay si Silvestre at sa isang bugso ng galit ay sinabi niya ang lahat kay Teodoro sa harap ko. Habang si Bianca ay nakatayo sa may hagdanan at nakikinig. Ang katahimikang bumalot sa silid pagkatapos ng pagsabog na yon ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Isang katahimikang puno ng pagkawasak ng mga pangarap na binuo namin ng maraming taon. Tinitigan ako ni Teodoro ng may halong sakit at hindi makapaniwalang ekspresyon. Ang mga mata niyang dati ay puno ng paghanga ay napalitan ng matinding puot at pagkamuhi sa aking pagkatao. Wala akong naisagot. Tanging mga hikbi lamang ang lumabas sa aking bibig. Habang nakaluhod ako sa kanyang harapan, nagmamakaawa ng tawad na alam kong hindi ko naman karapat-dapat na makuha sa sandaling iyon. Ngunit ang mas masakit ay nang makita ko si Bianca na dahan-dahang bumababa sa hagdan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at labis na pagkalito. Lalapit sana ako sa aking anak para yakapin siya, para sabihing mahal na mahal ko siya kahit anong mangyari. Pero bago pa man ako makahakbang, ay umatras siya nang may takot sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, alam kong hindi na niya ako nakikilala bilang kanyang ina, kundi bilang isang estrangherong sumira sa imahe ng pag-ibig at katapatan na itinuro ko sa kanya. Ang sakit na makitang lumalayo ang sarili mong dugo at laman dahil sa iyong sariling kamalian ay isang uri ng impyernong hindi ko naisip na mararanasan ko sa lupa. Pinalayas ako ni Teodoro sa aming bahay, kasama ang aking mga gamit na nagpapaalala sa akin ng lahat ng nawala. Habang si Silvestre ay nakatingin lamang ng may halong awa at panghihinayang. Naglakad ako sa ilalim ng ulan, walang matuluyan at walang direksyon. Hanggang sa mapadpad ako sa tapat ng bahay ni Sonia at Valeriano. Ngunit kahit sila ay hindi ako matanggap dahil sa laki ng aking kasalanan. Wala ring paramdam si Ulysses dahil gaya ng inaasahan, mas pinili niyang iligtas ang kanyang sarili at hayaan akong magdusa mag-isa sa dilim ng aking pagkakamali. Nanirahan ako pansamantala sa isang maliit na paupahan sa Sinait. Nagtatrabaho bilang isang labandera para lamang may makain, malayo sa marangyang buhay na dati kong tinatamasa kasama ang aking pamilya. Sa bawat gabi na mag-isa ako,
ang mukha ni Bianca, ang tanging nakikita ko sa aking isipan, ang kanyang huling tingin na puno ng pandidiri at pait, na tila ba sumusumbat sa aking pagiging makasarili. Sinubukan kong sumulat sa kanya, humingi ng tawad at ipaliwanag ang lahat. Pero ang bawat liham na ipinapadala ko ay bumabalik na hindi man lang nabubuksan. Isang araw, nabalitaan ko mula sa isang kakilala na si Teodoro ay nag-asawa na muli. Isang babaeng nagngangalang Ursula na balita ay napakabait at itinuturing na tunay na anak si Bianca sa lahat ng pagkakataon. Nakaramdam ako ng matinding selos, pero kasabay nito ay ang pasasalamat dahil alam kong may nagpuno sa pagkukulang na naiwan ko. Isang inang hindi magagawang ipagpalit ang kanyang pamilya sa panandaliang sarap. Ang sakit ng katotohanang napalitan na ako sa buhay ng aking anak ay ang parusang araw-araw kong kinakaharap habang tumatanda ako ng mag-isa. Ngayon, matanda na ako at madalas pa ring bumabalik sa bigan para lamang matanaw si Bianca mula sa malayo. Makita siyang masaya kasama ang kanyang sariling pamilya at mga anak. Hindi ko magawang lumapit dahil natatakot akong muling masira ang kapayapaang tinatamasan niya. At dahil alam kong hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang harapin ang mga mata niyang nagpapaalala sa aking nakaraan. Ang anak ko ang hindi ko kayang tingnan ng diretsyo. Dahil sa bawat sulyap ko sa kanya, nakikita ko ang lahat ng bagay na sinira ko dahil sa isang maling silakbo ng damdamin. Ang kwento ko ay isang babala sa lahat ng mga ina at asawa na naglalaro sa apoy, na ang bawat panandaliang ligaya ay may katumbas na panghabambuhay na pagsisisi at pangungulila sa mga taong mahalaga. Hanggang sa huling hininga ko, dadalhin ko ang bigat ng aking lihim, ang sakit ng pagiging isang estranghero sa sarili kong anak, at ang katotohanang ang pagpapatawad ay hindi laging madaling makuha. At yan ang kwento ni Saffron, isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Ingat kayo palagi, mga ka-confess.